Hindi ako mahilig sa blind date. Sa totoo lang, ilang beses na akong na-scam sa mga dating app. Yung tipong iba ang itsura sa personal o kaya biglang hindi sisipot. Kaya noong nag-match kami ni Luna, wala akong masyadong expectation. Sakto lang, usap-usap, konting kilig, pero hindi ako umaasa. Pero kakaiba siya. Sa chat pa lang, ramdam ko na agad. Hindi siya trying hard. Natural lang, madaling kausap. Parang matagal na kami magkakilala kahit ilang araw pa lang. Hanggang sa nag-decide kaming magkita. Pinili namin ang isang maliit na cafe. Hindi masyadong matao doon. Sakto lang ang ilaw at medyo cozy ang ambience. Ako ang nauna. Siyempre ayoko siyang maghintay. Habang nakaupo ako, paulit-ulit kong chine-check ang phone ko. Kinakabahan ako kahit hindi ko maintindihan kung bakit. Tapos dumating siya. Hindi ko alam kung paano ko i-explain. Pero mas maganda siya sa personal. Hindi lang siya yung tipong maganda na nakikita mo sa social media. Iba, parang may kakaiba sa aura niya. Maputi siya, mahaba ang buhok, at yung mata niya, kakaiba. Ngumiti siya sa akin. Mac, tumango ako, medyo natulala pa. Oo, ikaw si Luna? Finally, akala ko hindi ka nasisipot. Sabi niya sabay upo sa harap ko. Natawa ako. Ikaw nga yung akala kong hindi dadating. Mabilis lumipas ang oras. Nagkwentuhan kami tungkol sa trabaho, sa bahay, sa mga simpleng bagay. Wala yung awkward silence na inaasahan ko. Parang andali lang. Pero may napansin ako. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa labas ng cafe, lalo na sa madilim na bahagi ng kalsada. Parang may hinihintay o may iniiwasan. Okay ka lang? Ngumiti siya agad. Oo, sanay lang akong tumingin sa paligid. Hindi ko na pinansin, pero sa loob-loob ko, may konting kaba na hindi ko maipaliwanag. Nang matapos ang date, ako na ang nag-alok. Hatid na kita pa uwi. Agad siyang umiling. Hindi na, kaya ko na. Medyo nagulat pa ako kasi ang bilis ng sagot niya. Sure ka? Gabi na rin kasi. Okay lang talaga. Mas okay na mag-isa ako. Sabi niya, pero this time, mas mahina na ang boses niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi ako kumbinsido. Sigurado ka? Tanong ko ulit. Tumingin siya sa akin, diretso sa mata ko, at doon ko naramdaman, parang biglang lumamig ang paligid. Mac, mas mabuti kung hindi mo ako susundan. Ngumiti siya pagkatapos. Good night. Pinanood ko siyang lumayo. Dapat tumigil na ako doon. Dapat umuwi na lang ako. Pero may kung anong nagtulak sa akin. Siguro dahil nag-alala ako. Siguro dahil gusto kong siguraduhin na ligtas siya. O baka may kutob na ako noon pa. Hindi ko lang inaamin. Kaya nang makita ko siyang pumasok sa isang madilim na eskinita, sinundan ko siya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko kung bakit ko siya sinundan. Alam kong sinabi niyang wag. Ramdam ko rin na may mali. Pero habang papalapit siya sa madilim na eskinita, parang may kung anong humihila sa akin para sundan siya. Tahimik yung lugar. Walang tao. Wala ring mga sasakyan. Tanging ilaw lang ng isang sirang poste ang kumikislap. Sapat lang para makita ko ang anino niya habang naglalakad. Dahan-dahan ako sumunod. Ingat na wag gumawa ng ingay. Hanggang sa bigla siyang tumigil. Napahinto ako. Nagtago ako sa likod ng pader. Sumilip ng konti. Hindi ako gumalaw. Pero hindi siya lumingon. Sa halip, tumingala siya sa langit. At doon nagsimula ang hindi ko makakalimutan. Unti-unting nagbago ang postura niya. Yung balikat niya, parang may gumalaw sa ilalim ng balat. Narinig ko ang mahina pero nakakakilabot na tunog na parang may napupunit. Napaatras ako ng konti. Ano yan?
Sabi ko na lang. Pero nakita ko, hindi ako nananaginip. Mula sa likod niya, may umusbong. Pakpak. Malaki, maitim, halos kasing laki ng buong katawan niya. Dahan-dahan niya itong inunat. Tapos lumingon siya. Hindi direkta sa akin, pero sapat para makita ko ang mukha niya sa ilaw. At doon ako tuluyang nanlamig. Yung mga mata niya, namumula na. Pero ang mas nakakatakot, ngumiti siya. Parang alam niyang may nanonood. Hindi na ako nakagalaw. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Hanggang sa bigla siyang tumalon. At sa isang iglap, lumipad siya, pataas, dire-diretso sa dilim ng langit. Doon lang ako natauhan. Napaatras ako. Halos madapa sa takot. Hindi ko na inisip kung may makakakita sa akin. Tumakbo ko palabas ng iskinita. Hindi na ako lumingon. Hanggang makarating ako sa kotse ko. Kinabukasan, chinat niya ako. Ang sabi niya doon, good morning daw. Matagal kong tinitigan ng screen. Parang wala lang nangyari. Parang ordinaryong babae lang siya ulit. Pero hindi na ako nag-reply. Hindi ko na kaya. Ilang araw, ilang linggo, patuloy siyang nagchat-chat. Busy ka ba? Okay ka lang? Did I do something wrong? Pero hindi ko sinagot kahit isa. Hanggang sa tumigil na siya. Binura ko ang app. Hindi na ako nakipag-blind date ulit. Hindi dahil sa trauma lang, kundi dahil alam ko na hindi lahat ng nakikilala mo online ay tao. Hindi ko akalain na ang pinakang nakakatakot na shift ko bilang barista manggagaling sa isang taong ayaw lang umalis. Tawagin niyo na lang akong Kim. Sa isang maliit na coffee shop ako nagtatrabaho noon. Yung tipong tahimik lang, pang night owls, at may mga nagre-review. Nasa dulo siya ng kanto, medyo malayo, kaya paggabi, halos wala nang makikitang tao sa labas. Isa ako sa mga naka-assign sa closing shift, at noong gabing yon, mag-isa lang ako. Bandang 11, nag-umpisa na ako magligpit. Isa-isa nang umaalis ang mga customer. May 2 estudyante na nagre-review. Umalis na rin sila. Isang couple na tahimik lang sa sulok. Sumunod na rin. Hanggang sa napansin ko, may natira pang isa. Isang lalaki. Nasa pinakadulong mesa, malapit sa bintana. Hindi siya gumagalaw. Nakayuko lang. Nakatingin lang siya sa tasa niya. Sir, last customer na po kayo ah. Paalala ko. Hindi na siya sumagot. Akala ko, hindi niya ako narinig, kaya lumapit ako ng konti. Sir, magsasara na po kami maya-maya. Doon lang siya gumalaw. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin, at kahit medyo masakit na ang mata ko, napansin ko agad na may kakaiba. Kakaiba yung balat niya. Hindi pang ordinaryong tao. Isa pa. Isang kape pa. Napalingon ako sa oras. 11:50 na. Malapit na kami magsara. Pero normal lang naman na may last order. Sige po sir. Sagot ko na lang. Habang tinitimpla ko yung order niya, hindi ko maiwasang sumulyap sa kanya. Hindi pa rin siya gumagalaw. Hindi rin siya umiinom. Nakatitig lang siya sa tasa kahit wala pa yung bagong kape. Pagdating ko sa mesa niya, nilapag ko yung order. Sir, eto na po. Hindi siya agad kumilos. Ilang segundo pa ang lumipas bago niya dahan-dahang hinawakan ng tasa. At doon ko napansin, yung kamay niya, sobrang puti at parang malamig tignan. Hindi ko mapaliwanag pero parang hindi talaga normal.
Bigla kong kinilabutan. Sir, pagkatapos niyo po magkape, magsasara na po kami in a few minutes. Sabi ko ulit. Tumango lang siya. Bandang 12:05 AM, sarado na dapat kami. Patay na ang kalahati ng ilaw. Nakalak na rin ang pinto. Pero siya, nandun pa rin. Nakaupo, tahimik at nakayuko. Sir, magsasara na po talaga kami. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At doon ko mas nakita ng malinaw ang mukha niya. Wala siyang emosyon. Walang buhay ang mga mata. At parang hindi ko napansing kumukurap siya. Hindi pa ako tapos. Sir, bukas na lang po kayo bumalik. Hindi. Dito lang ako. Matapos niyang sabihin yun, tumahimik ang buong shop. Nawala ang tunog sa paligid. Kahit yung aircon, parang biglang humina. Hindi ko na alam kung bakit. Napatingin ako sa sahig habang paatras akong bumabalik sa counter. At doon, may napansin ako. Sa ilalim ng upuan niya, wala akong nakitang paa. Natigilan ako. Hindi ko agad tinignan ulit. Baka mali lang ako. Baka natatakpan lang ng mesa. Pero nang laksan ko ang loob kong sumilip ulit, doon na ako tuluyang kinabahan. Kasi tama ako. Wala siyang paa. At parang bahagyang nakaangat ang katawan niya sa sahig. Dahan-dahan ako napatingin sa kanya ulit. At sakto, nakatingin na siya sa akin. Diretso. Hindi kumukurap. Tapos bigla siyang ngumiti. Bigla kong naramdaman na parang mas lumamig ang buong shop. Yung aircon, parang naging kasing lamig ng yelo ang hangin. Sir, kailangan ko na po talagang magsara. Nanginginig na ang boses ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo. At doon ko nakita ng malinaw. Hindi talaga siya nakatapak sa sahig. Bahagyang nakaangat ang katawan niya. Unti-unti siyang lumutang paalis ng mesa. Wala ko narinig na tunog. Tapos, pumunta siya papunta sa akin. Napaatras ako agad hanggang sa mapasandal ako. Hindi pa ako tapos. Parang nasa tabi ko na siya kahit ilang hakbang pa ang layo niya. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ko papunta sa likod, sa maliit na storage area. Halos madulas pa ako sa pagmamadali. Sinara ko ang pinto. Tapos nagtaka pa ako kasi biglang tumahimik. Pinilit kong hindi huminga para hindi niya ako marinig. Hanggang sa may narinig akong tunog sa labas. Parang may gumagalaw sa sahig. Parang may kinakaladkad. Tapos unti-unting lumalapit sa pinto. Yung boses niya, sobrang lapit. Hindi pa ako tapos. Napaatras ako habang nanginginig. Buksan mo na to. Hindi ako makasagot. Sino ba namang sasagot sa ganun? Natatakot ka na. Alangan namang sagutin mo pa, diba? Tapos biglang kumalabog ang pinto. Isang malakas na hampas. Napaupo ako sa sahig. Kim, dito lang ako. Paulit-ulit. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nandun. Hanggang sa biglang nakatulog na lang ako. Pagkagising ko, umaga na. Naglakas loob na rin akong sumilip. Wala nang tao. Wala na siya. At nang lumabas ako, nanlaki ang mata ko. Yung mesa niya, nandun pa rin ang tasa, pero wala nang laman. At sa ibabaw ng mesa, may tubig, hindi kape. Parang tumulo lang, galing sa kisame. Hindi ko alam kung bakit merong ganong nilalang doon.
Hindi ko makakalimutan yung karanasan kong yun. At matapos yun, nag-resign na rin ako. Ayoko nang bumalik doon. Hindi ko na kayang mag-duty pa ulit tapos walang kasama. Yun lang naman po yung kwento ko. Hanggang dito na lang. Salamat. Hello po PNT Stories. Ako si Ella. Hindi ko naman talaga ugali ang makipag-usap sa strangers online. Pero noong mga panahon na yun, parang lahat ng friends ko may kanya-kanya ng kwento sa dating app. Kaya na-curious na rin ako. Doon ko nakilala si Harold. Sa una pa lang, ang gaan na ng usapan namin. Hindi pilit, hindi weird. Parang matagal na kaming magkakilala kahit ngayon lang kami nag-chat. Pareho kami ng humor. Pareho rin ng trip sa buhay. Araw-araw kami nag-uusap hanggang sa umaabot pa nga minsan ng madaling araw. Hanggang sa nagtanong siya, gusto mo bang magkita tayo minsan? Kinabahan ako, pero pumayag din ako. Parang tiwala na rin ako sa kanya. Nag-set kami ng meet-up sa isang simpleng cafe sa may kanto ng mall. Maaga kong umalis ng bahay. Excited ako, pero may konting kaba. Pagdating ko sa lugar, maaga pa ako ng mga 15 minutes. Umupo ako, naghintay. 5 minutes, tapos 10 minutes, hanggang sa umabot ng 20 minutes. Wala siya. Hinat ko siya. Seen lang. Tinawagan ko. Unreachable. Habang tumatagal, naiinis na ako. Sayang oras, sabi ko sa sarili ko. Tumayo na ako. Naglakad palabas ng cafe habang nakasimangot. Wala pala tong sense, sabi ko na lang, naiinis. Pag uwi ko sa bahay, dumiretso ako sa kama. Pero kahit pagod ako, hindi mawala sa isip ko yung nangyari. Ang ganda pa ng usapan namin, tapos ganito. Kinuha ko yung phone ko. Naalala ko bigla yung pangalan niya. Sige nga, tignan ko nga kung totoo ka. Binuksan ko yung Facebook, tinype ko yung pangalan niya. Tapos scroll hanggang sa may isang profile na lumabas. At doon ako natigilan. Walang recent post, pero may isang shared post na nakapin. Binuksan ko, at habang nagbabasa ko, unti-unting nanlamig yung kamay ko. In memory, Harold. Tapos yung date, pumanaw. 2 taon na ang nakalipas matapos maaksidente sa kalsada pa uwi mula sa trabaho. Napaupo ako ng tuluyan. Parang biglang bumagal yung paligid ko. Binasa ko ulit, isa pang beses. Paano nangyari yun? Bulong ko. Pero nandun yung picture niya. Siya mismo. Yung ngiti niya, yung pangalan niya, yung petsa ng pagkamatay niya. 2 years ago. Pero sino yung nakausap ko araw-araw? Sino yung nag-good night sa akin kagabi? Sino yung nag-aya sa akin mag-meet? Bigla nanlamig yung buong katawan ko. Naalala ko yung cafe, yung upuan na bakante, yung phone ko na hindi sinasagot, at yung pakiramdam na parang may nakatingin sa akin habang umaalis ako. Hindi ko na tinapos basahin yung post. Kinabukasan, habang nakatitig ako sa phone ko, nakabukas pa rin yung dating app. Yung chat namin ni Harold, nandun pa rin. Tapos may last message siya. Sorry, hindi ako nakapunta. Doon ako kinabahan ng todo. Inan-install ko yung app, tapos dinilit ko yung account ko. Pagkatapos nun, tahimik kong tinignan yung screen na parang wala nangyari. Pero alam ko sa sarili ko, hindi yung app yung dapat kong katakutan, kundi yung isang tanong na hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Kung patay na siya,
Sino yung nakausap ko sa loob ng 2 linggo? Magandang gabi sa lahat. Ako si Jay. Hindi ako naniniwala sa mga online dating at kung ano-ano pang kwento. Kesyo may kakaiba daw sa nakikilala sa internet. Hanggang sa mangyari sa akin to. Nakipag-match ako sa isang babae sa dating app. Ang pangalan niya, Leah. Maganda sa picture, simple lang, at medyo tahimik ang vibe niya sa chat. Hindi siya madaldal, pero okay lang, kasi ganun din naman ako. After ilang araw, nagkayayaan kaming magkita sa isang maliit na cafe, malapit sa isang mataong kalsada sa Maynila. Pagdating ko, nandun na siya. Tahimik lang siya, nakaupo sa sulok, nakasimpleng damit. Nakatingin lang sa labas ng bintana kahit wala namang gaanong nakikita doon. Noong lumapit ako, ngumiti siya, pero parang delay, parang hindi natural. "Hi Jay," sabi niya. Mababa ang boses. "Hello Leah." Sagot ko naman. Umorder kami, tapos umupo. Habang nag-uusap kami, napapansin ko may kakaiba talaga. Minsan, bigla siyang titigil sa pagsasalita kahit mid-sentence. Minsan naman, parang hindi siya tumitingin sa akin, kundi sa likod ko. Pero iniisip ko, baka kabado lang siya. Pagkalipas ng ilang minuto, tumayo siya. Magsi-CR lang ako." "Oh, okay, go." Kinuha ko yung phone ko habang hinihintay siya. Nag-scroll ako sa social media hanggang sa may isang post na lumabas sa feed ko. Isang babaeng nabangga ng truck sa kalsada. Kinabahan ako ng konti. Tinignan ko ang picture. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Yung kalsada, yung cafe, pamilyar. Nag-focus ako sa larawan ng biktima. At doon ako natigilan. Kasi yung mukha ng babae sa post, si Leah, yung kadate ko. Kinabahan ako bigla. Paulit-ulit kong binasa yung caption. May oras ng insidente, bago pa raw mag 6 PM. Yung eksaktong oras na papunta pa lang ako. Tinignan ko ulit yung paligid. Sabi ko sa sarili ko, imposible to. Pero mas lalo kong kinilabutan nang mapansin kong lampas 10 minutes na siyang nasa CR. Walang lumalabas. Tumayo ako at kinatok ang pinto. "Leah, okay ka lang?" Walang sumagot. Kinabahan na ako. Tinawag ko yung waitress. Tinanong ko kung may ibang exit ang CR. Sabi niya, wala. 20 minutes. Wala pa ring lumalabas. Pagtingin ko ulit sa phone ko, nandun pa rin yung post. Victim identified. Isang babae. Patay na. Doon ako napaisip ng sobra. Kung patay na siya, sino yung kausap ko? Tumalikod ako at mabilis na lumabas ng cafe. Hindi ko na hinintay kung may sasagot pa o kung may lalabas man sa CR. Habang naglalakad ako palayo, pakiramdam ko may malamig na hangin na sumusunod sa akin. Pero hindi ko na pinansin at umuwi na ako. Gusto ko lang magkwento tungkol sa karanasan ko sa blind date. Ako si Bruno at hanggang ngayon, kapag gabi na at tahimik na ang paligid, hindi ko pa rin maalis sa isip ko yung gabing pinilit kong maging gentleman. Pero nauwi sa isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Nakilala ko siya sa dating app. Ang pangalan niya ay Ruby. Simple lang yung profile. Mahilig daw siya sa kape at tahimik na gabi. Wala siyang arte. Wala nang gaanong impormasyon. Sa dami ng nakamatch ko noon, siya lang yung hindi agad nawawala sa usapan. Isang gabi, nagkita kami sa cafe.
Gabi na nun. Medyo malamig. Tahimik yung lugar. Nung dumating siya, napansin ko agad na iba siya sa chat. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa pakiramdam. Parang may mabigat sa paligid niya na hindi ko maintindihan. "Hi?" sabi ko. "Hello." Sagot niya, tapos ngumiti ng konti. Umupo kami, nag-order ng kape at nagsimula ng normal na usapan. Nagtawanan pa nga kami sa ilang kwento, pero habang tumatagal, napansin ko na minsan bigla siyang natitigil. Tititig sa wala, parang may naririnig siya na hindi ko naririnig. Akala ko pagod lang ako o nag-iisip ng kung ano-ano. Nang matapos kami, tumayo na kami para umuwi. "Hatid na kita," sabi ko. Automatic na sa akin yon bilang gentleman. "Hindi na." Pero pinilit ko. Gabi na rin, delikado. Tumigil siya sandali. Tumingin siya sa akin ng diretso, parang sinusukat kung dapat ba akong sumama o hindi. "Sige, pero wag kang matakot ah." Natawa ko. Bakit naman ako matatakot? Hindi na siya sumagot. Sumakay siya sa motor ko. Tahimik siya buong biyahe. Wala siyang hawak, wala siyang sinasabi. Habang nasa kalsada kami, napansin ko na hindi niya sinasabi kung saan kami pupunta. "Saan ka ba talaga?" tanong ko. "Diretso ka lang," sagot naman niya. Lumayo kami sa city, dumaan sa mga kalsadang unti-unting dumidilim, hanggang sa halos wala ng ilaw sa paligid. Hanggang sa biglang sinabi niya, "Huminto ka dito." Napahinto ako. Nasa harap kami ng bakal na gate. Sementeryo. Kinabahan ako. "Ruby, dito ka?" tanong ko kahit nagtataka na. Bumaba siya ng motor. Inayos ang damit niya na parang normal lang lahat ng nangyari. "Salamat sa date, Bruno." "Ruby, anong ibig sabihin ito?" Pero hindi na siya sumagot. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papasok sa loob ng sementeryo. "Uy, Ruby!" tawag ko. Bumaba ako ng motor at sinundan siya. Pero habang papasok ako, parang biglang lumamig yung hangin. Yung paligid na kanina lang normal, biglang naging mabigat. Parang bawat hakbang ko papasok ay lumalalim ang katahimikan. "Ruby!" sabi ko, mas malakas na. Pero wala siyang sagot. Hindi ko na siya nakita. Hanggang sa huminto ako sa gitna ng mga puntod. Sobrang tahimik at doon ko siya hinanap ng hinanap. Pero parang hindi siya dumaan doon. Hanggang sa mapadpad ako sa gilid ng daan. May isang lumang lapida doon. Medyo natatabunan na ng damo. Nilapitan ko at nang basahin ko yung pangalan, nanlamig yung buong katawan ko. "Ruby." "Sabi ko sa'yo, wag mo akong ihatid." Napaatras ako. Parang nawalan ako ng hangin. Hindi ito totoo. Hindi ito pwede. Pero alam ng katawan ko, ang mas totoo kesa sa isip ko. Nandun siya kanina lang sa likod ng motor ko. Kausap ko siya. Tumawa siya. Nagkapi pa nga siya. Nang hindi ko na kinaya, tumakbo ko palabas ng sementeryo ng halos nanginginig ang tuhod ko. Pagbalik ko sa kalsada, wala na akong ibang ginawa kundi sumakay ng motor ko at umuwi. Hindi ko na inisip kung anong oras na o kung saan ako dadaan. Pero simula nun, hindi na ulit ako gumamit ng dating app na yon. Hindi ko makakalimutan ng coffee shop na pinasukan ko bilang part-time barista noong 2022. Maliit lang siya, nasa isang tahimik na kanto. Medyo malayo sa main road, hindi matao, lalo na kapag gabi.
Pero okay na rin kasi kailangan ko ng trabaho noon. Ako po pala si Ben. Sa una, normal lang naman lahat. Typical na shift, timpla ng kape, linis ng mesa, konting usap sa customer. Pero napansin ko agad na may kakaiba sa closing shift. Tuwing ako ang naka-assign sa gabi, laging sinasabi ng manager namin na si Ate Tintin, pag 12 AM na, siguraduhin mong nakalak na ang pinto. Kahit may kumatok, huwag mong bubuksan. Akala ko noong una, safety lang. Alam mo na, iwas hold up o kung ano man. Kaya hindi ko na pinansin. Hanggang sa unang beses kong maranasan. Bandang 11:50 PM, naglilinis na ako. Wala ng customer. Tahimik na tahimik ang buong shop. Tanging tunog lang ng espresso machine ang maririnig. Pagdating ng 12 AM, pinatay ko na ang ilaw sa labas at nilako na rin ang pinto. Eksaktong pagtalikod ko, napahinto ako. Kakaiba yung katok. Parang sinasadya. Akala ko may customer. Sumilip ako sa salamin ng pinto. Wala. Pero malinaw na malinaw. May kumatok. Lumapit ako ng konti. Sinilip ulit. Madilim ang kanto. Walang tao. Kahit aso o pusa, wala rin. Bigla ko naalala ang sinabi ni Ate Tintin. Kahit may kumatok, huwag mong bubuksan. Kinabahan ako, pero pinilit kong kumalma. Baka nag-iisip lang ako ng kung ano-ano, tsaka pagod na rin ako. Bumalik ako sa loob at nagpatuloy sa paglilinis. Pero ilang segundo lang ang lumipas, mas malakas na. Parang nagagalit. Napalingon ulit ako sa pinto. Hindi ko na nilapitan. Nakatingin lang ako mula sa counter. Doon ko napansin, bahagyang gumagalaw ang handle ng pinto. Dahan-dahan, parang may sumusubok magbukas mula sa labas. Nakalak na yan, sabi ko na lang sa sarili ko. Unti-unting lumakas ang tibok ng puso ko. Hindi ako makagalaw. Tapos, tumigil. Biglang tumahimik ulit ang lahat. Nawala yung katok. Huminga ako ng malalim. Ilang segundo ako nakatayo lang. Pinipilit intindihin kung ano yun. Hanggang sa napatingin ako sa CCTV monitor sa gilid ng counter. May camera na nakatutok sa labas ng pinto. Dahan-dahan ako lumapit. At doon, tuluyan akong nanlamig. Kasi sa screen, may nakatayo sa harap ng pinto. Isang lalaki, nakatungo. Hindi ko siya nakita kanina. Hindi siya lumabas sa salamin. Pero sa CCTV, malinaw siya. At dahan-dahan, inangat niya ang ulo niya. Diretso sa kamera. Pagkaharap niya sa kamera, doon ko nakita ang mukha niya. Yung balat niya, parang walang dugo. At ang mga mata niya, hindi normal. Alam mo yung mata na puro itim lang, halos wala kang makitang puti. Napaatras ako. Anong klaseng nilalang yan? Pero habang nakatingin ako sa monitor, unti-unti siyang lumalapit sa pinto. Hindi ko marinig yung yapak niya. Pero sa CCTV, palapit siya ng palapit. Tapos biglang sunod-sunod, malakas. Halata mong nanggigigil. Halos mapatalon ako sa gulat. Close na kami. Sigaw ko, kahit natatakot. Walang sumagot, pero hindi tumigil ang katok. Sa halip, dahan-dahang kumabig ang pinto. Kahit nakalak, narinig ko ang tunog ng bakal na pinipihit. Parang may pilit na nagbubukas mula sa labas. Napaatras ako hanggang sa napasandal ako sa counter. Hindi ko na alam ang gagawin ko.
Gusto kong tumakbo pero hindi ko alam kung paano kasi nasa labas siya. Tapos makalipas ang ilang segundo, tumigil ulit. Naging sobrang tahimik ng paligid. Dahan-dahan akong tumingin ulit sa CCTV. Wala na siya sa harap ng pinto. Umalis na yata siya, sabi ko sa sarili ko. Pero may kakaiba. Sa isa pang kamera, yung nasa loob ng shop, nakatutok sa likod ko, at sa maliit na screen sa ibaba, may nakita kong gumalaw. Mabagal lang. May nakatayo sa loob ng shop, sa likod ko. Nanlaki ang mata ko. Hindi ako agad lumingon. Nakatingin lang ako sa monitor. Hindi ako makapaniwala. Dahan-dahan kong nakita sa camera, yung lalaki. Nasa loob na. Nakatayo lang siya, ilang hakbang sa likod ko. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Wala naman nagbukas ng pinto. Wala rin ako narinig na tunog. Pero nandun na siya. Unti-unti niyang inangat ang ulo niya. Nakatingin na diretso sa akin. Hindi ko na napigilan. Tumakbo ko. Dire-diretso papunta sa staff room. Sinara ko ang pinto at kinandado. Nanginginig ang buong katawan ko habang hinahanap ang phone ko. Tinawagan ko si Ate Tintin. Ate, may tao dito. Nasa loob. Hindi ko alam kung paano. Ben, nasa loob ka ba? Oo. Huwag kang lalabas kahit anong marinig mo. Pero ate... Wag. Natahimik ako. Biglang may kumatok sa pinto ng staff room. Mahina lang yon. Ben. Boses ng lalaki. Parang galing sa malalim na hukay. Buksan mo. Hindi pa ako tapos. Napahagulgol ako sa takot, pero tinakpan ko agad ang bibig ko. Ilang segundo ang lumipas hanggang sa tumigil ang katok. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakaupo doon. Parang oras ang lumipas. Hanggang sa marinig ko ang boses ni Ate Tin sa labas ng shop. Tapos may kasama siya. Ben, nandito na kami. Dahan-dahan ako lumabas. Pagbukas ko ng staff room, wala nang tao. Tahimik na ulit ang buong coffee shop. Sila ate na lang yun nandun, pati yung kasama niya. Pero nung chinek namin yung CCTV, nawala ang footage simula 12 AM hanggang pagdating nila. Puro static lang. Kinabukasan, kinausap ako ni Ate Tintin. Doon ko nalaman ang totoo. Dati, may lalaking namatay dito. Last customer namin yon. Inatake na lang siya bigla. Hindi namin alam kung anong sakit niya. Pero nang dumating ang ambulansya, hindi na siya umabot sa ospital. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Matapos yun, pinabless nila Ate Tintin ang coffee shop at hindi na ulit naramdaman yung lalaking yun. Hindi ako mahilig sa tahimik na lugar. Pero nung gabing yun, parang hinanap ko talaga. Ako si Adrian. Galing ako sa isang mahabang araw ng trabaho. Pagod, drain, at gusto ko lang magpahinga. May nirecommend sa akin na coffee shop. May rooftop daw. Magandang view ng city lights. Perfect para mag-unwind. Bandang 10 PM nang dumating ako. Maganda nga ang lugar. Sa baba, normal na coffee shop lang. Pero sa taas, kakaiba. Mahangin at kita ang buong syudad. May ilaw ng kotse, gusali at mga ilaw na kumikislap sa malayo. Konti lang ang tao. May dalawang couple sa isang side. Tapos isang grupo ng mga
magkakaibigan sa kabila. Kumuha ako ng pwesto malapit sa railing. Yung kita ko ang skyline. Umorder ako ng hot coffee. Habang hinihintay ko, napansin ko yung paligid. Hindi lang pala city lights ang kita, pati yung mga bubong ng katabing mga bahay. Medyo luma yung mga building sa paligid. Yung iba, parang abandonado na. Hindi ko na pinansin. Pagdating ng kape ko, umupo ako at tahimik na nag-relax. Humigop ako. Sinubukan kong i-enjoy yung hangin. Hanggang sa may naramdaman akong kakaiba. Parang may nakatingin. Hindi ko agad pinansin. Baka imahinasyon lang. Pero ilang segundo pa lang ang lumipas, bumalik ulit yung pakiramdam. Mas malakas na. Napalingon ako sa kaliwa. Wala. Sa kanan. Wala rin. Hanggang sa hindi ko mapigilan, napatingin ako sa mga bubong sa tapat. Doon, may isang lalaki. Nakatayo sa kabilang bubong ng bahay. Hindi siya gumagalaw. Sa una, inisip ko, normal lang. Baka may tao lang na nakatambay. Pero may mali. Sobrang dilim ng paligid niya. Pero kitang kita ko siya. At kahit medyo malayo, nakatingin siya sa akin. Kinabahan ako. Hindi ako kumilos. Tinitigan ko siya pabalik. Sinubukang intindihin kung ano ang nakikita ko. Hanggang sa unti-unti siyang umusad. Humakbang siya. Walang tunog. Parang hindi normal ang galaw. Hindi ko maipaliwanag. Parang hindi siya naglalakad. Kundi parang lumulutang lang siya sa bubong. Ano ba tong nakikita ko? Gusto kong umiwas ng tingin. Pero parang hindi ko magawa. Parang may humihila sa mata ko na tumingin lang sa kanya. Hanggang sa bigla siyang tumigil. At doon ko nakita ang mga mata niya namumula. Napaatras ako agad ng upuan ko. "Sir, okay lang po kayo?" Tanong ng isang staff na napadaan. Hindi ako makasagot. Hindi ko maalis ang tingin ko sa lalaki. Kasi unti-unti siyang ngumingiti. At kahit malayo, kitang-kita ko yung ngiti na hindi pang tao. Hindi ko na tinapos yung kape ko. Tumayo ako agad, halos matumba sa pagmamadali. Naririnig ko yung staff na tinatawag ako, pero hindi ko na pinansin. Dire-diretso ako pababa. Habang pababa ako ng hagdan, pakiramdam ko, parang may nakatingin pa rin sa akin. Paglabas ko na shop, agad akong sumakay ng kotse ko. Nanginginig ang kamay ko habang pinapaandar ko yung makina. Hindi ko na binalikan yung rooftop. Hindi ko na rin tinignan ulit yung bubong. Pero bago ko tuluyang umalis, may naramdaman akong kakaiba. Parang nasa taas. Dahan-dahan ako napatingin sa rearview mirror. At doon, nandun siya, nakatayo sa bubong ng coffee shop. At mas namumula na ang mata niya. Tinapakan ko agad ang silinyador. Hindi na ako lumingon. Pagdating ng kinabukasan, binalikan ko yung lugar. Hindi para umakyat, kundi para magtanong. Kinausap ko yung barista sa baba. "May napapansin ba kayong kakaiba sa rooftop?" Tanong ko. Nagkatinginan sila. Hanggang sa may nagsabing, "Hindi ako sigurado pero parang may nakakita na rin yan dati." "Ano po yun?" Tanong ko. Dati raw, may nakikita raw doon. Isang lalaking bihirang lumabas. Sabi nila, hindi daw yun tao. Ano nangyari sa kanya? Hindi namin alam eh. Yun na lang yung sinabi nila. At pagkatapos nun, umalis na rin ako. At hindi na ako bumalik sa coffee shop na yun.